Meron po ako kasing na-discover mga kaloys. Kung naalala nyo, okay? Eto nagme-make sense yung analysis natin dahil dito, okay? Kung naalala nyo to mga kaloys, wait lang nagme-make sense ngayon mga kaloys na talagang si Padre Damaso talaga ang mukhang nagpapagalaw. Okay? Kung ba siya yung master of cover-up, siya yung master of censorship, kaya siguro ang tagal. Okay? Di ba sabay-sabay nagpa-interview sila? Di ba after 7 days nagpa-interview ang mga players? Nung inalam natin bakit doon sila lumapit, itong dalawa, okay? Ito revelation to mga kalaysa. Na nagme-make sense talaga na gusto nilang i-control. Okay? Or gusto nilang yun na nga, i-control nila ang damage at yung gustong pagmukhain na biktima. Itong interview na to mga kalaysa, talaga, ang dami natin makukuha information. Di ba nagtatanong tayo, how come silang dalawa lang? How come kay Pia Hontiveros pa sila? Di ba nung nag-research tayo, bakit may trust sila kay Pia? If ever man gusto nila yung script na maging effective. 'Di ba? Na parang mag-guide, okay, yung interviewer na bias, i-guide yung mga interview para magmukha talagang biktima sila. 'Di ba? So ang unang research natin, yung pinsan ni Pia Hontiveros, hindi yung senator si Pia yan, Pia Hontiveros, ay si Dondon Hontiveros. Okay? Magpinsan. At si Dondon Hontiveros, ang coach niya tatay ni Kiefer. Yun yung unang analysis natin. 'Di ba? Kaya siguro si Pia ang nag-interview for damage control or to convince na biktima sila. Okay? Na parang aksidente talaga yun, biktima rin sila. Pero na-booking natin, 'di ba, na hindi nag-match yung interview nila doon sa tatlong team member na nagpa-interview. Hindi nag-match. Balikan niyo yung videos natin mga kaloys. Okay? Hindi rin kumbaga, kung isipin natin yung yung sinasabi ni Kiefer nga, 'di ba, yung narration niya hindi nagma-match sa science. Okay? So, eto ang revelation mga kaloys. Maraming nag-send sa akin na ang reason kung bakit si Pia nag-interview, i-share ko sa inyo mga kaloys. Ito po. Okay? So, nahalata na natin yung galawan ng Ateneo. Okay? Nagme-make sense na. Si Pia Hontiveros pala ay faculty ng Ateneo de Manila. Bingo. Di ba? Nagets yung mga kaloys? Sinong presidente natin de Manila? Si Father Bobby Yap. Di ba? Yung master of cover-up. Tinap niya, okay, the probability is very high na tinap niya si Pia Hontiveros. Ayan siya ba yan mga kaloys? Pero nandito yung pangalan niya Okay, sa baba, nandito yung pangalan niya. 'Di ba? Nasaan yung Pia Hontiveros? Ayan. Okay. Sobrang linaw. Okay? Bakit hindi nagpa-interview yung mga players sa ibang media? Bakit nung nag-press con itong tatlong players, ayaw nang ipatanong ang mga audience? Bakit? Kasi gusto nila i-control ang narrative. Nagets yung point ko mga kaloys? Kasi kung si Pia, faculty yan So tuloy-tuloy ang script, yung question. Pero kung independent media yan, mabubuking ang kanilang kasinungalingan. Di ba obvious yung mga kaloys? Yung move ng Ateneo? Kasi gusto talaga lang palabasin na walang foul play, kundi aksidente. Di ba? Right? Sabi ni Joe Pascual, yes, professor po siya ng Ateneo. Obvious na obvious. Obvious na obvious talaga ang galawan. Di ba? Kasi kung ibang media yan, like si Corina, or kung sino ba yung mga matindi talaga magtanong, di ba, na parang hindi make sense. Mabubuking talaga yung mga players na nagsisinungaling. Right? So, kinontrol ng Ateneo, yung narration, Pia Hontiveros, faculty. Now, you have to take note,
na parang may hierarchy na yun sa Ateneo schools. Ateneo di Manila talaga yung parang head. Tapos may mga branches, Ateneo de Zamboanga, Ateneo de Cagayan de Oro, 'di ba? Ateneo de Davao, may Cebu, right? So, nung nakita natin yung interview ni Father Bobby, 'di ba sinabi niya nag-reach out siya sa Ateneo de Davao kasi sister school daw. Okay? So, ibig sabihin nun, may sinabi na siya. And naalala niyo mga kaloys na nung nandoon na yung katawan ni Rene sa Ateneo de Davao, 'di ba? Umiyak yung president. President ba yun na umiyak na? At dahil dyan ay bibigyan namin ng scholarship yung yung lahat sila. 'Di ba? Magkapatid. 'Di ba? So parang offer na yun mga kaloys eh. Hindi nila unang sinigaw ang katotohanan. Wag muna tayo dun sa justice eh. Kung ba ang katotohanan, ano nangyari? 'Di ba? Wala. Offer ka agad. Right? Yung court sa Ateneo de Davao University ay pinangalan kay Rene. Yung number ay daw, parang retired na yung number. Si Rene lang talaga. That's damage control sa pangalang Ateneo. Nagas yung point ko mga kaloys, from Hontiveros, dito sa galawan ng Ateneo de Davao. 'Di ba? Kasi ang gusto talaga nila mga kaloys ay parang parang hindi man budulin siguro, pero ang term kasi mga kaloys parang pinapahupa yung galit siguro, or 'di ba they are trying to manipulate siguro yung family na parang accept niyo na lang na aksidente, tanggapin niyo na itong offer, scholar na yung mga anak mo, 'di ba? Bibigyan ka namin ng pera. Right? Kaya nga mga kaloys, 'di ba in-interview ko si Coach Roel para malaman din natin yung side niya, 'di ba? Parang i-zero in natin kung sino yung possible na mag-ano. Pero eto mga kaloys, sobrang very obvious, okay? Na ang galawan ng Ateneo is parang cover up nga talaga, palabasin na aksidente, tapos mag-move on na lang, 'di ba? Pera na lang, mudmura na lang ng pera yung pamilya. Ganon sa kanila mga kaloys. Okay, ganon ang nakikita natin talaga.